Linya mahabigan ang dating Senador Ping Lacson, dating PNP chief. Ito yung mga binabansagang Lee Kuan Yew of the Philippines. Senator Ping Lacson, sir, magandang umaga po sa Senator at Merry Christmas. Okay, Deo. Maraming salamat sa tawag at magandang umaga. Opo, kasi babati lang kami sa inyo ng Merry Christmas. 44 days na lang, Christmas na. Oo, malapit ang bilis ng panahon. Oo nga po. Anyway, Senator Ping, alam po ninyo parang dumadami naman po ang mga krimen nangyayari ngayon. Ayan, eto nakahiya, nakalungkot pa rito. Ang Japanese Embassy ay sumulat mismo sa DILG dito sa may Makati DILGU pala, ha? At sila ay nagrereklamo doon sa mga Japanese nationals, biktima ng hold up, snatching, at hindi lang mga Japanese nationals. Ang pinupuntirya, Senator, ay mga pati Chinese, mga foreigners. Ayan. At sabi ng SWS, umabot na sa record high ang nagsasabing biktima sila ng cybercrime. Ano ang dahilan kaya, Senator Ping, at lumalala naman ang dumadami ang nangyayaring krimen na naman? Dahil ba sa poverty, malapit na ang Pasko, o ano po ang dahilan, Senator Ping, sir? Maraming factors, at ang pinakaayaw natin dahilan yung inefficiency o yung incompetence ng PNP natin. Opo. Kasi alam mo, meron naman tayong database, meron tayong tinatawag na mga crime statistics. Nandun lahat sa inyong lugar na nagpo-proliferate, sa inyong lugar na medyo safe, dapat yung response ng PNP na ayon doon sa datos. Sa kung meron lugar na medyo dumadami yung hold-upan, dumadami yung krimen, ma-increase dapat yung police visibility. Kasi kung walang police visibility, walang deterrent. Basic yan nasa police manual lahat yan eh. At saka tuwing may conference, command conference yan, ang dinidiscuss yung mga crime statistics. So dapat lang siguro mapagtuunan ng pansin ng PNP yung mga basics pagdating sa crime fighting o crime prevention. At saka siguro yung constant reminder sa ating mga kapulisan na dapat alert parati po, Senator Ping. At saka tama nga, yung police visibility. Yeah, yun na nga yun. Kasi dalawa yan yung police visibility, deterrent, sa crime prevention. Ngayon, kung naganap pa rin yung krimen, kailan masolve mo? Kasi kung hindi mo masosolve, maulit yun. Pero pag nasolve mo, yung kasama sa crime prevention yun. Kasi mapiprevent yung future crimes na makukumit. Kung nasolve mo yung, kasi sila rin yan yung mga sindikato, kidnapping yung linya, pagka-hold up, pag-pickpockets, sila rin yan kaya dapat talaga kung hindi mo kayang ma-prevent, solve mo. Ayan. At saka siguro merong pinapayara ang PNP noon, Senator Ping, hindi ko alam kung time nyo, may tinatawag na one strike policy o two strike policy, di po ba? Na pagka sa akin hindi naman ako naniniwala basta i-prevent mo yung crime, mapapayagan pa yung naka-strike pa siya. Naka-strike pa yung mga kriminal. Dapat wag nang hayaan. Yun nga, kung makita mo naman sa isang lugar. Kami ginagawa namin dati noon Pag nakita natin sa anti-cotton operation namin, alam naman namin noon sa party Kamachile, doon sa may Balintawak, doon ng Putungan, doon ka magbantay. Tapos kung halimbawang Divisoria, alam mo naman doon yung talamak yung mga kutungan ng pulis, doon kami talaga nag-ooperate. So ganun din sa crime. Kasi kung palimit ang hold up sa isang lugar sa Makati, doon ka na talaga mag-police visibility. Kung hindi man, at least yung mga naka-civilian, yung hindi naka-uniforme para mahuli. Mainam na talaga yung crime prevention yung visibility kasi makakita lang ng patrol car, wag lang kasabot yung pulis. Tama. Ayan, matatakot na sila pag may nakitang mga pulis Pero ang isa pa, Senator Ping, may innovation na rin ngayong masyadong tayong high-tech, iba na ang nangyari, ibang krimen ngayon, may mga online scamming, hacking at cyberbullying. Paano kaya natin ito haharapin? Lulutasin yung ganitong ibang klase ng krimen, Senator Ping, sir? Oo,
may nabasa ako na panukalang legislation sa Australia, no, yung Prime Minister nila, Opo. na ibaban yung mga minor Oo. social media, at least sa social media, no. Mm-mm. Iba naman yung mga cyberbullying. Pero doon din nangyayari yung mga cyberbullying eh. Mhm. Pagka nasa social media platform, diyan nagkakaroon ng komunikasyon yung mga kabataan natin, ano. Ang sa kanilang proposal sa Australia, under 16, hindi po pwede. Mhm. Parang, kumbaga sa hindi papayagang magkaroon ng account sa TikTok o kaya sa Instagram, sa Facebook. Yun ang gusto kong i-adapt sana kung sakaling magkakaroon ng opportunity next year, ano. Opo. At yung gusto ko nga, increase pa yung age sa under 18. Kasi Mhm. vulnerable yung ating mga kabataan. Ay, nako. Minsan, mga 11 years old, 12 years old, nabibiktima na eh. Kaya, alam mo, lalo yung mga pedophiles, ano, galing Opo. sa mga foreigners na mga pedophiles, ang nabibiktima na sa atin, yung talaga ang babata. Mhm. So, talaga magkaroon tayo ng batas din kaukulan dito. Mhm. Oo nga po, at kasi minsan talaga yung mga hindi natin alam kung ini-spoil ba yung mga bata o talagang trend na talaga na pagka ang isang bata pagka walang cellphone na mga nasa elementary or high school, parang na-isolate na sila, parang parang out of touch sila sa sa nangyayari sa kapaligiran, kaya yung ibang parents din ay bigay luho din sa mga kabataan at nabibigyan pa sila ng ganitong social account, Senator Ping, sir. Oo, yung isang apo ko nga, 3 years old, ayaw sumubo ng pagkain pagka walang kaharap na cellphone na nanonood eh. Kaya alam mo, talagang na-spoil nga eh. At saka, kung mapansin mo, Deo, di ba? Yes, sir. Isang buong pamilya, Mm-mm. nasa restaurant o kaya nasa airport, ba hindi nag-uusap eh. Mm-mm. Lahat kanya-kanyang, ang kausap lahat, kanya-kanyang cellphone eh. Kaya hindi rin healthy eh, para sa Aha. solidarity ng pamilya. Tama ka, na-isolate na. Mhm. Nawawala na ng bonding yung Opo. family. Ayan. Kaya yung iba dyan, ginagawa pagka kumakain kinukumpes yung mga cellphone para nag-uusap-usap ba? Akin ang mga cellphone ninyo, ayan, May kaya mo. mga ganon. Mhm. Oo. Yung mabibigat yung mga disiplinadong mga padre sa madre del pamilya. Opo. Talagang kinukumpis ka, bawal mag-cellphone, bawal mag-iPad Mhm. kapag sa harap ng pagkain. Tama po. Ayan, anyway, Senator Ping, sir, ayan, dito naman sa mga hacking, paano ba natin ma-resolve itong mga hacking? Ayan, naging mainit na issue yung GCash ngayon. Ang daming umiiyak dahil yung iba, natetem kasi may mga manloloko na nanalo, may perang ganito. Yung iba naman, talagang walang ginagawa daw sa kanilang GCash pagising nila, simot na yung kanilang pera sa GCash. Paano kaya harapin itong ganitong problema sa scam na ganito, Senator Ping, sir? May advisory lagi ang mga GCash at saka ano pa yung mga yung Maya, Mga bangko. PayPal. Paymaya. Sila mga bangko. 'Di ba sinasabi sa atin, huwag kayo magki-click sa link. Kasi hindi sila nagpapadala ng link. Kasi once na kinlik mo yung link na pinadala, halimbawa nagpapanggap na GCash, Opo. talaga makukuha lahat yung mga detalye mo yung account details at lahat. Mhm. So siguro personal responsibility, dahil may constant reminders naman sila, advisory, na pagka merong ganun at hindi ka sigurado, lalo kung unknown yung, may telephone number, may mobile number lumalabas, wag kang magkiklik, wag mo sasagutin at baka madisgrasya nga. Ayan yung kung wala naman sa phone book mo, tawag ng tawag o kaya huwag mo nang sagutin. Kasi high-tech na masyado ngayon, Senator Ping, pati boses ngayon naklo-clone na Ayan, di ba? AI, oo. AI, Hindi mo na alam kung anong totoo. Totoo po yan. Kaya, lalo nga yun, iPhone 16, AI na Kaya medyo tama ka, yung technology, mabuti, pero masama rin Oho, ayan. Kaya talaga, tayo, 1-2 steps ahead dun sa mga sindikato. Ayan. Anyway, Senator Ping, sir, ayan, abay, isa pang issue yun mainit ay yung Pogo. Abay, tuloy pa rin pala ang Pogo operations ng ilang kumpanya sa kabila ng sinabi ng Pangulong Marcos na dapat itigil ng mga illegal Pogo operations. Ano ba stand nyo sa Pogo, Senator Ping, sir? Nag-issue na siya ng EO Ang Pogo kasi,
revenue generation ng habol ng PAGCOR. Kaya nagpag-issue sila ng mga parang tawagin natin franchises o permits, ano. Opo. Pero ngayon ang policy, bawal ang POGO. Talagang bawal na talaga yung POGO. Mhm. Wag nang kalimutan na yung na-generate na revenue. After all, mas marami yung illegal kaysa doon sa legal. Opo. Ano? Sa akin naman, ako, kung ano yung nasa batas, dapat sundin. Mhm. Kung ang batas, okay yung mga legal na POGO, wala tayong magagawa kundi sumunod. Mhm. Pero kung ang polisiya ng gobyerno, bawal altogether, wala nang legal, wala nang illegal, basta't bawal, Mhm. talagang dapat pag-iktingin naman ng, at maganda yung ginagawa ng PAOCC, ano, under Yusek Gilbert Cruz, Opo. na talagang sila yung pursigido Mhm. na habulin yung mga POGO, illegal man o ngayon, wala na talagang legal, lahat talaga dapat habulin na. Ayan, oho. Senator Ping, ayan, alam po nyo, kayo ay medyo nawala sa Senado at ngayon ay kayo ay nagbabalik, gusto nga mag-re-election ulit. Ano ba ang gusto yung balikan sa Senado? Meron ba kayong unfinished business na dapat gawin at kayo po ay tumatakbong senador ulit? Senator Ping Lacson, sir. Yeah, hindi lang unfinished business, continuing business. Kasi yung budget natin, medyo namimiss ko yung pagbabantay ng budget. Lalo ngayon, budget season. Masarap sana mag-interpolate kasi marami tayong nakikitang pagmumula ng pag-asay ng pera. Nakapanghinayang kasi napakalaki na nawawala. Opo, ayan. Totoo yan. At saka wala na masyado nagbabantay pagdating sa Bicameral Conference Committee, Senator Ping. Abay dyan po nagkakasingitan ng mga budget at nabuti man lang sana kung konti lang, bilyones po ang pinag-uusapan dito, Senator Ping. Parang lumawala kayo dyan sa Senate, parang nawawala ng mga fiscalizer dyan. Ulit, daang bilyon, Deo. Baka hindi lang bilyones, daang Opo. bilyon ang talagang nasasayang. Yung BICAM kasi, nagkaroon na po ng resolution nun, I think, ano, na gawin natin transparent, lagyan natin ng minutes, lagyan natin ng transcript. Kasi yan lamang yung sa budget lang. Opo. Na pagka bicameral conference, abay walang minutes yan. Labas lahat ng mga nanonood dyan, walang media. At pagka nag-convene yan, pag after the acknowledgement, roll call, mag-a-appoint na lang nagde-designate ng small group BICAM. Pag sinabi small group BICAM, yung Senate Finance Committee Chairman lamang at saka yung Appropriations Committee Chairman ng House ang nag-uusap. So wala na nakakaalam. At pagbalik sa amin yan, kasi malimit, member ako ng BICAM Opo. Abay, pagkakapal-kapal ng mga pipirmahan mo, pag hindi ka naman nagpirma, hindi mo na mababasa Kasi napakakapal pag binasa mo, kontrabida ka, magre-reenactment yung budget. Kasi nga, iuwi mo pa ba yun para pag-aralan? Napakarami na nabago, tama ka. Kasi yan yung tinatawag naming third and most powerful chamber ng Congress. Yung Hindi BICAM. yung House, hindi yung Senate. Yan. Kasi dyan, ang daming binabago. Ang usapan lang sa BICAM lakay, yung disagreeing provisions, i-reconcile pagdat sa BICAM, nagiging inaambit na lahat Wow. Wala naman sa version ng House, wala sa version ng Senate. Pagdat sa BICAM, iba na lumalabas. Ayan. So paano na-check yung mga ganun, Senator Ping? Ano ang dapat? Sa BICAM na nga lang. At saka pagka yung break, nakasuspend yung bicameral conference, nakipag-ugnayan kami mismo doon sa aming LBRMO. At chinecheck namin kung ano ba yung mga dapat napalitan doon. Ang problema minsan, Senator Ping, sa BICAM nagkakaroon ng malaking singitan Oo nga, tama. Pagka yung nakasuspend yung BICAM, siyempre pag-aaralan ng aming research sa office yun ng Senate. So mamamonitor namin kung ano ba yung mga gustong isingit ng mga congressmen, kung gustong isingit ng mga ibang senador. Doon kami nag-check na. Kasi wala kami pagkakataon doon sa bicameral conference meeting. Kasi nga, walang usapan doon Ang usapan doon magkakape, may meriendang masarap, tapos suspend. Pag nagkita ulit, yun na yung pirmahan. Wala na talagang pinag-usapan. Naku, patay tayo dyan. Isa pa, Senator Ping. Dapat talaga may transcript. May Ayan. minutes. Tama po, tsaka transparent, Senator Ping. Di ba? Dapat tama, dapat transparent. Oo. Dapat nga may mga observers Ang resolution ko noon, dapat Naku, nawala Senator Ping. Malu. Ayan.
Sandali po, Senator Ping. Ayan, kasi meron pa isang tatanungin po sa inyo. Alam po niyo mahabigan ni ewan ko lang kung may sasang-ayon dito ng mga senador at mga congressmen. In fairness dito kay Senator Ping Lacson mahabigan, alam po ba ninyo na dalawa lang na senador ang alam kong ayaw ng pork? Ayan, hindi naman sila mga Muslim pero ayaw po sila ng pork barrel. The late Senator Joker Arroyo at Senator Ping Lacson. Ayan, sabi nga nila siguro kung aalisan ng pork barrel sa Congress at Senado, baka wala nang gustong tumakbong senador at congressman. Anyway, Senator Ping, yung pinag-usapan nga natin, yung pagiging transparent sa pagtalakay po sa budget sa BICAM. Deo. Ang panukala ko noon, sana may mga present na mga civil society organizations, Opo. mga NGOs, pati media. Opo. Hindi naman sila debate, kundi para manood at marinig yung pinag-uusapan ng mga congressmen at saka mga senador during the BICAM meetings. Mhm. Hindi yung roll call, tapos acknowledgement, tapos suspend. Pagkakita ulit, pirmahan na. So dapat in between, maraming series of meetings na merong nanonood. Para sa plenaryo, na merong tao sa gallery, May observer. napapanood nila interpretation. Opo, ayan. Naku, sana matupad yan. At isa pa, Senator Ping, dalawa lang ang senador na alam kong hindi tumatanggap ng pork barrel noon. Ikaw at delayed Senator Joker Arroyo. Kailan kaya matutupad kaya na paano kayo maipapasa itong pwede ba magkaroon ng batas na alisin ang pork barrel? Pwede kaya yan? O aprubahan kaya ng mga mambabatas natin, Senator Ping, sir? Hindi lamang batas sa lakay kasi Supreme Court na yung nag-rule eh. Nag-rule ng Supreme Court na unconstitutional yung pork barrel system. Dati kasi wala namang jurisprudence na unconstitutional yung pork barrel. Hindi naman sinasabing constitutional, pero hindi rin sinasabing unconstitutional. Pero ito yung naging ruling noong after yung Napoles. Dinefine kung ano yung pork barrel. Hindi ka pwedeng i-identify mo yung project tapos na yung legislation, yung post-enactment. Ganun din, napaikutan din eh. Kasi sinasabi nila, alam mo, lakay, sa atin lang, sa National Expenditure Program pa lamang sa sumito ng Malacanang papunta sa lower house bago makita ng upper house. Nandun na nakasingit na yung mga mga proyekto na mga okay lang yun kasi net yan Dibati pa naman yan Pero gano'n na nangyari, napaikutan yung jurisprudence, yung ruling ng Supreme Court. So balik sa dating gawin, lumala pa. Alam mo nung araw, nung unong dating namin dyan define na define. Yung senador, 200 million. Yung congressman, 70 million. Ganon. Merong halaga na naandun yun, pero sa kaya identify. Abay, ngayon, lakay, ang narinig ko, ang pinakamababa, parang nasa 2 billion Oo nga po. At saka mas malaki na ang pork barrel ng ngayon, ng mga kongresista. Talo na ang Senado. Ang dami-dami sa Congress. More than 300 ang mga mambabatas natin. Totoo yun. Kaya nakakalungkot din kasi sana kung talagang napupunta sa proyekto. Ayan, oo. Pwede nang itikit yung isang mata, lakay, di ba? Pero ang masama, alam mo, pagka nauwi na sa komisyonan at lahat, ayun. Medyo malungkot na talaga. Tulad na lamang dito sa flood control project, Senator Ping, di ba bilyones ang inilalaan na pundo dyan, pero wala tayong makitang mga maayos na flood control project. Yan, magbabagyo na naman. Kung pagkatapos ng unang bagyo na matindi, pagka ikaw nagtagday, maiinis ka kasi lalaki ng potholes. Kasi lalaki ng panggana. Bakit? Substandard yung mga materials na ginamit. Ayan. Kasi saan babawi ng contractor yung kanilang puhunan kung ang malaking bahagi ng kanilang budget napunta sa komisyon. Siyempre, babawi sila sa materials. Ay ilalagay nila. Noong yung araw, nakaka-encounter kami, hindi na na-reverse. Papat ng kaya nang nilalagay Ito paano naman titino ng kado natin? Ayan. Anyway, Senator Ping, sana nga po may mabago yung ganitong mga problema para yung pondo ng bayan ay napupunta po sa maayos, Senator Ping, sir. Apo, more, medyo lakay. Opo.
Ayan. Anyway, Senator Ping, sir, maraming salamat po at good luck sa inyong pagbabalik sa Senado at meron pa kayong hindi pala unfinished business, continuing business. Ayan. Thank you, sir, and good morning, Senator Ping. Mabuhay ka. Mabuhay po kayo. Mga kaibigan, dating senador, dating PNP chief, Senator Panfilo Ping Lacson. Daming bayan. Ganyan po sana mahabigan ang kailangan natin ng mga mambabatas natin. Abay, bibihira na lang yata yung mga fiscalizer sa Senado at maging sa Kongreso. Daming